Ano po ang masustansyang kakainin natin? Ano dapat kainin sa almusal sa umaga? Tuturuan ko kayo Makita nyo lang yung mga picture para alam nyo ano yung healthy, ano yung hindi healthy. Isa-isahin natin ano mga healthy breakfast. Number 1, oatmeal. Ang oatmeal tulad nito, pwede mo lagyan ng gatas, low-fat milk, skim milk. So oatmeal na, gatas pa, may prutas pa. Pwede mo lagyan saging, strawberry. Oatmeal po, nakakababa ng cholesterol. Good for the heart. May pag-aaral kumakain ng oatmeal araw-araw, 1 cup, bababa cholesterol mo ng 20 points. So pag ang cholesterol mo 220, di ba? Magiging 200 na lang bababa kasi may fiber siya. Maraming fiber na nagpapababa ng cholesterol, busog ka pa. So oatmeal a day, kung kakayanin nyo yung lasa. Number 2, itlog. Actually, itlog, maganda yan sa Pilipino. Mura, masustansya, ang daming protina, ang daming vitamin A, vitamin D, vitamin B12. Pwede po. Ang problema lang natin, gaano karami ang kakainin nyo at sino po pwede. For the average Filipino na wala namang sakit, walang sakit, pwede ka kumain sa isang linggo, 7 araw sa isang linggo, kahit 7 itlog, 7 in a week. So, araw-araw isa. 1 in a day. So, ang average mo, 1 in a day. So, pwede kumain 2 itlog ngayon. Tomorrow, hindi mo nakakain ng itlog. Sa susunod, 2 na naman. Tapos tigil na naman, 2 naman. Pwede yun kung healthy ka. Pero kung meron kang sakit sa puso, maraming kinakatakot na ibang sakit, chronic disease. Sa akin kasi yung egg white, walang problema Kung kumain ka egg white, 1, 2 araw-araw healthy. Yung egg yolk lang minsan, may konting pag-aaral kasi kung maraming egg yolk, medyo hindi maganda Merong isang pag-aaral So sa akin, yung egg white pwede, pero kung meron kang mga sakit, siguro 3 to 5 egg yolks in a week. So minsan meron, minsan wala. Konting bawas. Tapos isa pa, bukod sa konting bawas sa egg yolk, kung mataas ang cholesterol, may sakit sa puso, o takot sa mga cancer at ibang sakit, pwede rin mas luto pa. Mas luto itong gitna. Yung malasado kasi, minsan sa Pilipinas, sa experience ko, minsan naaarawan yung itlog natin, sa palengke, baka nasisira. So, may danger ng salmonella at food poisoning Mas luto, mas safe. Although masarap sana to. Gulay, okay? Green leafy vegetables, pwede pang breakfast, lunch, o dinner. Pag ganito pagkain mo, sigurado mahaba buhay mo, gulay, di ba? So, marami siya. Maganda sa puso, pampababa ng cholesterol, pampababa ng blood sugar. Maganda ito sa diabetes. Kahit kumain ka ng ganyang karami, kalahati nito, hindi gano'n tataas blood sugar mo. Ang taas ng fiber niya. Tapos, ang ganda ng kulay. Ano ba to? Kalabasa, talong. Kita mo yung kulay, violet, orange, red. Kung may carrots pa dyan, may kamatis. Nasa kulay, napaka-healthy. Okay? For blood sugar, cholesterol, heart disease, napakaganda nito. Pwedeng isda, tsaka monggo, high protein, Yan po, high protein breakfast, isda, monggo, cotton kanin, napaka-healthy po. Maayos po yan. Huwag matakot sa mga sinasabi yung monggo bawal sa arthritis. Hindi po, pwede po yan. Diba? Kasi wala na kayong ipapalit. Ano ipapalit nyo? Taba, karne? Diba? Wala naman tayo. Maganda po yan. Sinabi na ng mga rheumatologists. Pwede ang monggo sa arthritis kasi gulay siya Ang bawal sa gout, yung karne at alak na marami. Itong isda, I think, bangus to. Masyado lang mamantika. Nakita ko oily lang siya. Pero otherwise, okay naman to kung kamatis man to. Arroz caldo, lugaw, healthy din naman siya, di ba? Kanin, masarap tong bawang niya, may kalamansi, may hard-boiled egg, tsaka may paan ng manok. Diba? Huwag lang masyado mamantika pagkaluto. Diba? More laman, wag din naman puro kanin lang. Carbohydrates na lang yan. Kung gusto nyo healthy, high protein, pampalakas sa bata, sa matanda, peanut butter, pwede. Ang problema lang sa peanut butter, merong mga preparation, ang daming asukal. So, pag maraming asukal, medyo nakakataba, diba? Pero kung nag-exercise ka, gusto mo lumakas, ang nuts, very healthy. Okay, peanuts, katulad nito, kung nilagang mani, napaka-healthy ng mani.
Ang pag-iingat lang, yung manini sa nabibili natin sa supermarket o sa kalye, ang daming mantika, ang daming asin, baka nilalagyan pa ng betchin, yun lang po. Pero kung ganito, plain na mani lang na hindi ganun kaalat o peanut butter na low sugar lang, napaka-healthy. Merong mga peanut butter na hindi ganun katamis. Ang nuts, maraming unsaturated fats. Yan, malaking tulong. Ito, peanut butter with saging. Pwede naman ang kape sa breakfast or tea, huwag nyo nalagyan ng maraming sugar. Diba? Kung kaya nyo black coffee, pwede. May tulong nga sa chronic diseases kung black coffee lang. Tsaa, diba? Huwag na lagyan ng maraming honey o maraming asukal. Yun ang kalaban natin. Yan po, okay ang black coffee as long as you avoid high-fat milk and lots of sugar. Yun ang kalaban natin. Saging. Napakaganda ng saging. Folate, vitamin B6. Maganda ito sa bata sa umaga. Pampaganda ng mood. Pampasaya, pampataas ng serotonin. Ang saging para sa may ulcer. Kung may diabetes kayo, okay yung ganitong saging. Wag lang yung marami ng itim-itim. Wag yung overripe. Kasi pag overripe, doon tumataas yung blood sugar. Strawberry, napakaganda po. Sobrang healthy to. Oo, anti-cancer, wag na lagyan ng maraming syrup. Kamote, sweet potato. Merong mga lugar sa atin, kamote ang breakfast. Napakaganda po. Oo, hindi kamote na bagsak sa school. Kamote po. Mas healthy pa nga to kaysa sa kanin. Yung kanin kasi natin pampabusog, actually, isa siya sa mahina sa vitamina and minerals yung kanin natin. Lalo na yung na-refine na, puting-puti, yung kanin natin. Mas maganda ito, kita mo, very yellow siya, ang kamote. Kita mo, ang vitamin A content niya, 400 times ang dami ng vitamin A niya. One serving lang. Ang corn, mais, napaka-healthy din kumpara sa kanin. Kaya nga yung mga bansa na corn, kamote, mas malalaki mga katawan nila kaysa sa kanin na nakakataba lang. Diba? Oatmeal, tulad ng sinabi ko, tingnan nyo yung sample breakfast natin, Doc Lisa. Yan ang breakfast, isda, itlog, gulay, saging. Pag ganito, hahaba buhay mo dito, di ba? Tingnan mo naman yung breakfast natin na kinakain sa fast food, medyo malayo. Di ba? Walang butter yan, o walang ganong prito yan. Ang snack nga niya, mais lang. Healthy ang mais. Nasa kulay Mas makulay, mas healthy. Kamatis, mapula. Yan, lunch niya, ito, sabaw niya, clear soup lang. Dinner niya, yung manok niya, hindi naman ganun kamamantika. And 8 to 10 glasses of water. Nakita niyo po, yan ang healthy breakfast. Pilitin natin mas kumain nito, konting tiyaga sa pagluluto. At isda, mas healthy kaysa sa karne. Tapos yung karne, more lean meat, diba? Isda, maraming omega-3, pampabawas ng prostate cancer, para sa depression, para sa memory. Nung panahon ni Jesus, di ba, anong kinakain nila? Isda, di ba? Payat pa yung mga tao noon. So, ito po yung maganda. Yan ang balanced foods natin. Yan, mas marami ditong meat at yung mga healthy na prutas. Uminom ng maraming tubig. Yan, sa breakfast. Huwag kakalimutan mag-toothbrush sa mga bata, sa mga matatanda. 8 to 12 glasses of water. Water, pinakamaganda. Yan ang sinasabing go, grow, and glow, di ba? Yung kanin, kita mo, 1/4 lang. Pwedeng kanin, kamote, o corn. Ito yung ulam mo. Ito yung saging mo. Ito yung kangkong mo. Yan, ito pampag-glow ng katawan. Ito pang energy. Tapos may tubig ka sa tabi. Okay? So, sana po nakatulong ang video natin. Short video lang kung ano ang mga dapat kainin para healthy at malakas tayo umaga pa lang. God bless po.